Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig. Ngayon po ang unang araw ng Mayo, May 1st, the Feast of Saint Joseph the Worker o San Jose Manggagawa, also known as San Jose Labrador. Mag-isa po tayo ngayong araw na to sa mga sisters. May mga seminar sila. Pero hindi naman po ako mag-isa dito sa radio booth. May special guest po tayo na magkukwento ukol sa ating kapistahan at yung kanyang kasaysayan. Among Joel Gatus, kumusta po kayo? Mabuti naman. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon na ito. Ayan, si Father Joel, ang Vice Rector ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Kasama po niya si Among Jean, yung ating guest kahapon. Boss mo, Among Joel, no? Yes. Kaya ka talaga kailangan pumunta ngayong araw na to. Hindi naman. Talagang masaya ang ating programang Kwentuhang Katoliko kasi yung ating mga panauhin ay hindi naman basta-basta. Talagang may sinabi. Hindi naman dahil katabi ko po si Among Joel ngayon, isa siya sa mga batang pari. Ilang taon ka nang ordained, Among? Nung March 12, nag 2 years na ako as a priest. 2 years, batang-bata pa nga. At kailan lang po yung birthday nyo, di ba? Nung April 26. Natutuwa nga ako, sabi ko, 30 years old na si Among, hindi na siya 20s, umapak na. Ibig sabihin matanda na. Hindi naman, bata pa rin. Pero kahit bata si Among, hindi ko naman kayo binobola, no? Pero pag nag-homily kayo, hindi kayo mukhang bata Kasi may wisdom naman yung mga homilya. At nagpapasalamat tayo sa ganong mga pagbabahagi at pangangaral. Those are fruits of the Holy Spirit. Ayan. Yan yung ating pinag-uusapan ng isang araw Ano yung mga bunga ng Espiritu Santo? Among, kwento naman ninyo kung ano yung paano kayo umabot sa puntong to. Ano lang naman, briefly. Kasi taga saan po kayo talaga? Ako talaga ay taga Tarlac, no? At ang aking vocation talaga ay nagsimula dahil gusto kong magpare because of the influence of yung mga salesians, mga Don Bosco. Pero dahil nalahar yung baccalaureate, hindi na ako nakapasok doon. So the next seminary na napakalapit ay dito sa seminaryo natin sa Mother of Good Counsel. Kaya dito na ako pumasok at siguro the rest is history, nagtuloy-tuloy. Maybe that is what God really wants me to be. Kaya nanatili na ako at nandito na ako ngayon. Kaya naman, ano yan, grasya o biyaya para sa atin dito sa Archdiocese. Among, ilan kayong magkakapatid? 2 lang kaming magkapatid. Babae yung kapatid ko, ako yung panganay. Yung panganay, naku, boy and girl, tapos yung boy, naging pari pa. Pero ano yan, malaking biyaya sa pamilya at sa bayan, sa mga parokya. Yung buong pangalan po ninyo, yun po ay Joel? Ang buong pangalan ko ay mahaba. No? Ang pangalan ko talaga ay Joel Jomarsus Gatus. Yung Jomarsus, actually, it came from the Holy Family, Joseph, Mary, and Jesus. No? Joseph, tapos Mary, tapos Jesus. Okay. Naku, talagang devotions yung pinangalan yata kayo, talaga may devotion ang inyong magulang sa ating Holy Family. Tama po ba? Yes. At inisip po ba nila o pinlano ba nila na kayo'y magpari? Hindi naman. Pero kwento nung tatay ko, nung daw nanganganak ang aking nanay, siya daw ay napadaan sa habang papunta siya ng hospital, napadaan daw siya sa munisipyo. Kaya nga pinapanalangin niya noon sa Diyos. Sabi niya, sana po pag lumaki ang anak ko maging mayor siya, sabi niya, no? Pero nung napadaan daw siya sa simbahan, sabi niya, binawi niya yung panalangin niya, sabi niya,
Lord, sana po magpare na lang yung anak ko, no? But hindi niya binanggit sa akin yung kwento na yon. Noon na lang pare ako, no? Aba. Naalala niya, very long time. But they did not really influence me in a way na they are very faithful, no, sa pagsisimba, araw-araw nagsisimba, linggo-linggo nagsisimba, no? At panay kaming sinasama, no? But yung influence ko nga, sabi ko, nanggaling sa mga nakasama kong pare, mga brothers, no, sa mga Salesians, yung mga Don Bosco priests at saka brothers. Okay. Nako, Among, siguro nung sinabi po ng mami ninyo yon, ginrab ng ating Panginoon yung opportunity. Yes. Kaya kahit hindi masyadong iniisip o sinasabi sa inyo, may naikintal. Yes, no. Nakakatuwa naman. Ay, batiin po natin pala yung mga nagfi-fiesta ngayon. Ang ating mga kabalen, no, sa Florida po, sila ay nagfe-fiesta ngayon. Happy fiesta po sa inyo. At binabati din po natin ang ating mga kapangpangan priest doon sa Florida Blanca, no, sila Father Pep, si Father Deo Galang, at si Father Arnie, no. Meron ka pa bang alam na Yung ibang kura padre? po nila, si Father Lino. Si Father Lino. Happy fiesta po, Amongs. Yan. Naku, mainit at masarap ang kainan natin ngayong tanghali. Ikukwento natin, Among, yung history kung bakit tayo may 2 kapistahan ni San Jose. Yes. Maari po natin sigurong itanong kay Among Joel maya-maya kung ano yung mga iniisip natin. Maari po tayong sumali sa mga kwentuhan dito sa Kwentuhang Katoliko sa pamamagitan ng pag-text sa ating mga numbers. Yung text line numbers 0918-351-8282, 0918-351-8282. Sa mga Globe subscribers naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. Pagkatapos po ng break, sisimulan na natin ang masayang kwentuhan ukol sa kapistahan ngayong araw. What have we to offer that does not fade or wither? Can the world ever satisfy the emptiness in our hearts? In vain we deny. In Him alone is our hope. In Him alone is our strength. In Him alone are we justified. In Him alone
Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Ito po ang isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kasama pa rin po natin si Among Joel Gatus. Among, may text na po tayo, may tanong Oo. na. Bakit daw po marami yung kapistahan ni San Jose sa ating liturgical calendar? Actually, dalawa po yung major Oo. feasts, di ba? Actually nga, dalawa lang. Oh, dalawa Kaya lang talaga. hindi naman talaga marami, no? Dalawa lang. Yung first feast niya ay, alam natin, March 19, bilang si San Jose na esposo ni Maria, the husband of Mary. Tapos yung ngayon na ating feast, May 1, Saint Joseph as the worker, no? Actually, yung cult o yung kulto, yung devotion, no, kay San Jose ay matagal na dahil ito ay scripturally founded. Alam na alam lahat ng mga Kristiyano ito, no? Sino ba si San Jose? He was a just man at tahimik siya. He was a silent worker. He was a carpenter, no? At he was also a very devout, practicing Jew dahil kung babasahin natin ang scripture, panay daw niyang dinadala si Jesus at ang kanyang ina, si Maria, para sila ay sumamba, no, sa Jerusalem, no? Pero bakit hindi ganon kabilis yung recognition kay San Jose? Because ang mga naunang talagang pinagdebosyonan ng mga Kristiyano nung unang panahon were the martyrs. Opo. Because they were really the witnesses of the faith. Sabi nga nila, di ba, the faith has been watered by the blood of the martyrs. No? Yes. Sa dugo ng mga martir, no, doon sumibol ang ating The blood of martyrs is the seed pananampalataya. of Christianity. Yun Yes, yung laging no? naririnig natin. Kaya nga parang na-set aside, no, si Saint Saint Joseph Joseph. dahil itong mga martir, they were really witnesses of faith, of how strong they are, at ganon din kalakas ang debosyon ng mga naunang Kristiyano sa kanila, no? Dahil doon nga sa strong belief nila sa mga martyrs, there were even a lot of myths na mga kwento-kwento tungkol sa mga martir na ito, no? Kaya nga ito yung dahilan bakit hindi ganon kapopular nag-umpisa ang devotion natin kay Saint Joseph, no? But sabi sa pag-aaral, no, and research, the first to really have the strong devotion to Saint Joseph were the eastern part of Christianity, no? Lalo na yung mga Coptics na tinatawag nila, no? At paano napunta sa west, paano napunta sa atin, no? Well, it is because of yung mga Carmelite fathers, no? They Opo. were really the ones responsible from bringing traditions from the east to the west, no? Pagdating sa west, private devotions lang kay Saint Joseph, no? But tignan mo ko sino yung mga may private devotion sa kanya, no? These were saintly persons. Oo nga, naging santo lahat yata. Yes, kamukha ni Saint Bernard, si Saint Thomas Aquinas. He was really devoted to Saint Joseph, si Saint Gertrude, si Saint Bridget of Sweden, no? At ang talagang nag-promote dito sa devotion kay Saint Joseph were also saints, no? Kamukha ni Saint Vincent Ferrer, no? Si Saint Bernardine of Siena, no? Sila talaga yung mga real proponents, at saka si Johann Gerson, no? At yung devotion mainly is to Saint Joseph as the husband of Mary. Among yan As the yung husband March of Mary. 19th Yun yung March 19, no? Pero paano tayo nagkaroon ng celebration, ng liturgical celebration kay Saint Joseph ng May 1? It is because May 1, ang tinatawag nilang May Day, no? May Day, it is a celebration of Spring Day, no? In the northern
hemisphere of the planet. Ano yung northern Opo. hemisphere, yung Europe, tayo medyo Yung nakaano pa rin tayo nasa sa equator tayo eh. Oo. Mataas ng konting medyo konti mataas sa ng konti, equator. no? Pero more or less diyan sa Europe, no? Yung The mga Middle magiginaw East, na no? bahagi ng mundo. Siyempre, 'di ba, meron silang four seasons. Opo. Pag dumadating yung spring, napakasaya nila. They are celebrating, no? Kaya nga tigil mo muna lahat ng trabaho, lalabas sila kasama ng pamilya, sila ay magse-celebrate, no? At kasama ng May Day na 'yon, no? It has become parang pinag-usapan ng Socialist at Communist Party to declare May 1st, no, as their International Labor Day or Workers' Day, no? Bilang isang parangal, no, sa mga manggagawa para sa kanila dahil sa mga manggagawa kaya nga umuunlad ang mga bansa, no? So para magkaroon ng counterpart itong masasabi natin secular, no, makamundong celebration about the worker, about having the holidays during the summer, no, or the spring, no, si Pope Pius the 11th, no, has declared May 1 to be a feast of Saint Joseph as the worker, no? Parang itapat, no? Okay. Itong kapiyastahan ni San Jose dito sa mga celebrations ng Workers' Day, no? Springtime celebrations, Okay. no? Para nagiging mas banal, no? Itong mga celebrations na ito. Mas makahulugan na mo. Oo, mas makahulugan at para magkaroon tayo ng inspiration, no? I think really isa pang punto ni Pope Pius the 11th was dito sa panahon na ating ginugunita si San Jose, Opo. no, sa bilang manggagawa, ay bigyan din ng focus, no, ang dignidad, no, ng Ng pagtatrabaho, manggagawa. no, ng Okay. manggagawa, Dignity no? of labor. The dignity of labor, Opo. no? Dahil kung titignan natin ang teachings ng turo ng simbahan, napakarami natin mga social teachings din, Oo no? nga po. Mga social teachings na patungkol sa dignidad ng trabaho, Oo no? nga. Why is that? Kasi ang matandang tingin natin sa trabaho, it is ang tawag nga nila the ancient curse of work, of burden, Oo di ba? nga, kasi sinabihan nga naman si Eva at Adan Oo. na hindi sila kakain kung Hindi sila magtatrabaho, no? Kung hindi sila magpapagod, hindi sila magiginhawa o makakuha Oo ng nga. ginhawa, no? Makakakain, mabubusog, no? Kaya nga ang tingin nila sa pagtatrabaho ay parang ito'y consequence ng kanilang sin, no? Pero hindi, ito'y nire-rectify, ito'y inaayos, no, na simbahan, no? Na ang ating pagtatrabaho is really we can say na ito'y pakikisama sa pagtatrabaho din ng Panginoon, no? Kung ang Panginoon ay kung ang Diyos, 'di ba? Nung sa Genesis, hindi siya natatakot na magtrabaho, no? For 6 days siya ay nagtrabaho, siya ay nagpahinga, no? It doesn't mean that God ended his creation by resting. God just rested, 'di ba? Oo nga. But the next day, I think God continued to work. To work. 'Di ba? Oo Hindi nga. siya natapos sa kanyang pagtatrabaho. Kaya nga kung ang tao ay nagtatrabaho, siya ay nakikiisa sa pagtatrabaho ng Panginoon, no? Naalala mo, another version of the creation was God, no, forming man out of clay, no? Opo. Ito ay ibig sabihin hindi natatakot ang Panginoon na siya ay madumihan para makabuo ng isang mabuti na nilalang, no? Oo nga, no. Kaya ito lahat ay mga lessons, no, on labor, on work, no? Mas nagiging makabuluhan ng ating pagtatrabaho kung iniisip natin na ako pala ay nagtatrabaho at nakikiisa ako sa pagtatrabaho ng Panginoon, no? Ako'y katulong sa paglalang, no? Pagbubuo ng something good, no, something beautiful, hindi ako nag-iisa, no, kasama ko ang Panginoon, no? At well,
napakaganda ding isipin na sa tulong din natin, we are pushing, we are continuing God's work here in the world, no? Well, a lot of people have a lot of work now, no? May mga iba't ibang trabaho. Pero I think what the church also invites us, no, hinahamon tayo na sana'y maging banal din ang ating pagtatrabaho, Paggawa. no? Ang ating pagtatrabaho, yung ating anong ginagawa man natin. And how can we be more holy in our work? I think we should ask the question. Kung ba sa akin bang pagtatrabaho, no, natutulungan ko ba ang Diyos na maipakita ang kanyang kagustuhan dito sa mundo, no? Does my work reflect God's will here on earth, 'di ba? No? Pwede kang magtrabaho, but sometimes it cannot reflect God's will, no? Pwede mo sabihin na, nurse ako, doktor ako, but you promote abortion, 'di ba? So, You give condoms, 'di ba? So, do you think that you are in a way promoting God's will dun sa iyong pagtatrabaho, no? Sabihin mo, businessman ako. That's well and good. May trabaho ka, no? Pero dun pala sa business mo, ikaw ay nanloloko ng tao, no? Ikaw ay may mga shady deals, no? hindi So, marangal yun. Hindi marangal, no? Yung dangal ng pagtatrabaho, no? So, I think ito yung mga mahalagang kailangan din natin isipin, no? Tingnan niyo si 'di ba si Jesus. Hindi naman niya kinahiya na isang karpentero ang kanyang ama, no? Hindi niya kinakahiya na ang kanyang tatay ay karpentero, no? At we could only imagine that Saint Joseph also taught Jesus na siya ay magtrabaho din in a way, no? Siya ay habang lumalaki, tinuturuan niya kung paano maglagare, no? Kung paano gumawa ng table, no? At when people were ostracizing or criticizing Jesus for his teaching nung siya umuwi, 'di ba sabi nga nila, isn't this the son of Mary and Joseph the carpenter? Hindi naman niya dineny yun, no? Because Jesus saw the dignity of labor. No? Jesus saw the dignity of labor, no? Alam mo, mas maganda nga yung may trabaho Ayopo. kaysa do sa walang trabaho, di ba? Siyempre. Kasi No? yung trabaho, it forms us also. Yes. Nahuhubog tayo ng trabaho. Yung mas magandang meron kang ginagawa kaysa sa pag wala kang ginagawa, no? Experience ko ngayon nung ako ay lumabas muna sa aking pagkapare, no, yung tinatawag nilang regency, no? Ang hirap nung ako'y naghahanap ng trabaho, no, nagpapas ng resume sa mga kumpanya, no, 2 months akong walang trabaho, nakakabagot, no? Dahil yung trabaho din ay nagbibigay ng kahulugan sa buhay ng isang tao, no? Hindi lang yung pagkabuhay niya, no? Dahil pag nagtatrabaho siya, in-expect niya may sweldo siya, no? Kailangan naman yun Pero more than that, yung trabaho natin gives us a sense of fulfillment. Oh, diba? yes, of course. Napakaraming mga nagtatrabaho na walang sweldo, and yet they are very happy. Yes, Yet they are fulfilled. very fulfilled, no? Kasi nakikita po nila yung dangal at yung yung nagkakaroon ng meaning yung kanilang yung buhay. kahulugan yung buhay nila, di ba? Yes. Like for example, yung mga matatanda na nag-retire na, o wala silang trabaho, and yet ano yung trabaho nila ngayon? Sila ay nag-aaruga, no? ng mga apo. Ng mga apo, di ba? Sila ay naiiwan sa bahay, minsan sila ay nagluluto, sila naglilinis. Walang sweldo yan, di ba? But they are very happy and they are fulfilled, no? Yes, among yung mga katikista natin. Yes, walang bayad, no? Mga nagsaserve sa simbahan, yung mga EMDC, no? Opo. Yung mga ano pa, yung mga nagtuturo, mga katikista, no? Yung mga lekkom, no? Lekko, marami Mga- tayong mga kaibigan na Yes. yung mga nagsisilbi sa simbahan. Kung minsan nga, yung kwento ng isang pare, hindi daw, may isang matanda na retired na. Actually,
hindi niya kailangan magtrabaho kasi sustentado. Yes. May mga anak na nagpapadala ng pera, tapos may pension pa. Ginawa daw niya, sabi daw niya sa parish priest, wala po akong talent, hindi ko kayang maging lecom, hindi ko kayang maging katikista. Katikista. Pwede po ba ako yung tumulong sa paglilinis ng grounds? Oo. Talaga? Di nagulat si parish priest. Sabi niya, oo, sige po, kung nais po ninyo. At nagawa naman niya ng maayos. Yung tuwing may activity, talaga maaga siyang pumupunta. O the day before pa, inihahanda yung grounds para sa kaayusan, sa kalinisan. Napakahalaga nun, Among, di ba? Yung iniisip nila na may... pag matanda na, wala nang masyadong ginagawa. Pero ito, talagang dahil may lakas pa siya. Kaya nga, tignan mo, no, minsan pag nag-retire na, no, yung after a very hectic life na nagtatrabaho, pagkatapos bigla, retire, nagpahinga na lang. Naku. No? Minsan, may mga ibang matatanda na after 2-3 years, no, kung wala talaga silang ginagawa, nakaupo lang sa bahay, no, bigla Nadidepress at namamatay. Diba? Dahil Alzheimer's. Yes, no, dahil pag naging stagnant din, no, pag walang ginagawa, nagiging useless, no. Yung sabi nila sa natin, no, sabi ng science, yung sa utak daw ng tao, pag hindi mo ginagamit, nagiging tubig daw. No? Kaya nga kailangan you have to keep your mind active, no? Para muscle din eh. Oo, yan yung I think that is the lesson of working, no? The dignity of labor. The dignity of labor. Yes. At yung ating Santa Iglesia, 'di ba? Tama po ba, Among? May mga anong tawag dito? Encyclicals ukol dyan Yes. sa dignity of labor, 'di ba? Yes. Meron tayong Laborem Exercens. Yes. Talagang mahabang talakayan na yung paggawa ay marangal. Oo, napakaraming mga paulit-ulit na binabanggit ng ating mga naging Santo Papa, no? Binibigyan nila ng focus, no, ang dignity of labor, no? Dahil nga yung matandang isip natin na pag ikaw ay nagtatrabaho, parang ikaw ay pinaparusahan, parang isa kang alipin, no? Pero yung ang minsan panay kong sinasabi when I give talks, no, tayo ayaw nating matawag na mga katulong, no, dahil napakababa ng tingin natin sa mga Sarili. katulong, Oo. no? Pero kung titignan natin, pag katulong ka, 'di ba? Kasama ka. Kasama ka. No? Kasama ka. You assist. Oo. Ibig sabihin, tinataas din yung dangal mo, no? Ikaw ay kapantay, no? Kapantay, katulong. Yung sa Kapampangan nga ang tawag mo sa katulong ay abe, no? Abe. Which minsan yun din yung term na ginagamit nila sa Asawa. no? Abe, ibig sabihin kapantay. Ingabe ko. Ganon yung term. Minsan nga ako nabibigla doon sa mga iba kong kakilala at kaibigan na mayayaman. Meron silang mga katulong, yung mga nagbabantay sa mga bata. Kung pupunta sila sa ibang bansa, kasama din yung mga no? Kasama din yung mga katulong, no, yung abe nila, no. Sabi ko nga, buti pa yung mga kasama nila nakapunta ng Hong Kong, no, Singapore, no, minsan pa nga sa States, no. Nag-apply na nga akong katulong sa kanila kasi di ba ako nakapunta ng Singapore, buti pa yung mga katulong nila, di ba? Kasi, Among, di ba, yung treatment nila pag ganon, kasama sa pamilya. Yes. Kasambahay. Kasambahay. Hindi lang basta inuutusan. Mm-mm. Kapamilya, kasangbahay. Kasambahay, yung ibig sabihin talagang kaya beme keng bale. At emo neman abe bale nung eme kalukuran. Yes. No? Dahil kasama mo siya, mahal mo rin siya. Hindi ba? No? Ito yung mga napakagandang lessons natin sa kapiyastahan ni Saint Joseph as our worker, a model worker, no? Ang mga santo naman kasi, no, wag nating isipin na sila ay mga intercessors, no? They are also models, no? Yes. Yan din yung paalaala sa atin, no? Intercessors, ibig sabihin sila ay tumutulong, no?
in the case of Saint Joseph, no, kaya na-popularize din ang kanyang devotion, no, dahil may kwento din, no. I think it was in Sicily, no, during the Middle Ages, na there was a famine, walang makain ng mga tao, and the people turned to the Saint intercession of Joseph. Saint Joseph. Oh. No, sila ay nagdasal para magkaroon sila ng saganang ani, matapos na ang famine, no? At parang isang himala, no, natapos yung famine, no? Nagbalik sa dati, no? Naging abundant, no, ang Oo, kanilang tama. ani, no? Yan po among tama ba? Yun yung nung panahong hindi pa uso ang debosyon kay San Jose. Yes, no? Unti-unti na to gain the popularity, no? Kaya mas naging sikat siya kasi yun nga, nilapitan siya kasi iniisip nga nila siya yung isang good husband and father, protector. Yes. Pero siyempre, kailangan din naman ng tagapagdasal Ayun. at modelo ng mga manggagawa, di ba? Dahil almost all of us have our own work to do, no? Meron din, I think, isang kwento tungkol sa devotion kay San Jose sa Mexico, no? Meron daw isang karpentero na hindi nila kakilala going from parish to parish, no? At offering his services for free, no? At itong karpenterong ito, very mysterious carpenter, no? Siya ay gumawa daw ng hagdanan, no? Na until now, yung hagdanan na yon ay intact, Nagagamit pa rin po. nagagamit pa rin after a very long time, Wow. no? Dahil doon sa workmanship na pulido, no? And they attribute that to Saint Joseph, no? Well, Saint Joseph has been declared as the patron of the Universal Church, no? Opo. Kaya nga sa lahat ng mga mga simbahan, 'di ba? Mga lugar, hindi May mga pwedeng San walang Jose. San Jose, 'di ba? Opo. No? Panay na merong diyan yung image ni San Jose. Ang pagdating ni Pope Francis na popularize yung Sleeping Saint Joseph. So dumagdag na yung mga larawan natin nga. ngayon kay Saint Joseph, no? Dati dalawa lang po yung kakilala natin. Oh, well, yung sikat na larawan, yung isa yung kalong-kalong niya si Jesus, yung infant or yung Yes. baby na si Jesus, at yung isa naman yung may dala-dala siyang implements na pang karpintero or yung may staff, di ba? Yes. Ngayon may Sleeping Saint Joseph na. Nakita ko nga among meron ka nun eh. Oo, nagpagawa nga ako ng dahil yun sa talk ni Pope Francis sa MOA, no? Well, alam mo kung ang dapat halos sa mga nagtatrabaho ay may devotion kay San Jose bilang manggagawa, Oo no? nga po. Napakaraming problema sa trabaho, di ba? And sometimes yung napakaraming problema ay sa pera, di ba? At napakaraming mga iba santo na pinupuntahan, na pinagdedebosyonan, yun, si Santa Rita, patroness of the impossible of cases. the impossible cases, no? Kay Saint Jude, no? Hopeless cases. Hopeless cases, no? Bakit kaya hindi tayo lumapit kay San Jose pag may problema na sa trabaho, di ba? Oo nga. Reminder ko nga, sabi ko, pag ako ay nagbebendisyon ng mga business establishment, no, minsan invite ako na magbendisyon ng tindahan, ng restaurant, minsan nga pati sa parlor, no, ako ay nagbebendisyon, no. Panay kong reminder sa mga nagtatrabaho, sabi ko, umpisahan niyo po ang inyong araw, inyong pagtatrabaho sa panalangin, no? Dahil kung hindi tayo nananalangin, hindi magiging mabungang ating panalangin. Oo no? nga. Kaya nga, I think Saint Joseph also taught Jesus about the ethics of work, to pray before working. No? Alala mo, si Jesus always going to a deserted place. Siya ay pupunta sa liblib na lugar para manahimik, Magdasal. no, magdasal, no. Kanino kaya niya nakuha yung ugaling 'yon, 'di ba? Kay San Jose. Oo nga. Because Saint Joseph taught Jesus the ethics of work. Sabi nga nila, may nabasa ako, si Saint Joseph yung unang formator ng ating Panginoon. Yung, of course, ibig niyang sabihin,
dito sa mundo, Yes. sa ating mundong ibabaw. Mm-mm. Sabi ko, oo nga no, napakahalaga ng kanyang Yes. ginampanang papel. Oo. Pero kaya siguro hindi ganun ka-popular, no? Mhm. Si Saint Joseph dahil tahimik siya, Oo nga. 'di ba? No? Kung babasahin mo yung ang banal na kasulatan ng mga ebanghelyo, Dalawang hindi- beses lang yata. hindi siya nabanggit. nagsasalita, Oo no? nga. Buti pa si Maria. Oo nga. Opo. Ah, Kasi lalo na nga sa ebanghelyo ni San Lucas, mm-mm. si Virgin Mary, well documented yung mga Yes, sinasabi. Pero si San Jose, oo nga among, Mm. na naginip siya, pinagtanggol Yes. niya yung kanyang pamilya, pero wala tayong alam na Oo. sinabi niya, yung mga linya. Oo. Pero yun din yung isang magandang virtue kay San Jose. He was a silent worker, no? Oo nga po. Tahimik siya, no? Kahit na may problema, hindi mo siya maririnig na siya ay nagwawala, no? Na pinagkakalat niya, pinagchichismis niya, no? Yung nabuntis si Maria, 'di ba? Hindi naman siya nagwala, hindi naman siya Hindi. nagalit no? Because he was a just man. Oo nga no? po. Wala ba tayong mga text message? Ay, marami na among. Mhm. May isa, galing sa 3576, ang mga manggagawa ay mayroong pastol, tagapagtanggol at ama sa katauhan ni San Jose. Hinikayat ni Papa Pio 11 na dumulog kay San Jose ang ulirang ama at manggagawa. Good PM po among and pakigreet po si Father Mar Miranda sa kanyang 30 years sa pagkapari at yun pong foundation ng parokya ni San Jose Parish, Mhm. San Jose City of San Fernando. Pa-invite din po, may mass mamayang 5 p.m. dito sa St. Joseph Parish. God bless you po. Happy anniversary Ay, po, happy Father Mar, anniversary. no? Actually, nakaparokya po ako doon ngayon, no, sa San Jose, Oo no? nga po. Parokyanos nila ako, no? Happy 30th anniversary po kay Anniversary. Father Mar. Among yung cathedral po ba, anong baryo ng San Fernando? San Jose pa? Meron po tayong baryo na no sa katedral, parte ng ng barangay ng San Jose, yung dun sa Ponduan, no? So ginigreet din po natin yung mga nandyan sa baryo ng Ponduan. So kahit may March 19th po yung sineselebrate nila, mukhang yung May 1st ino-observe din nila, no? Yes, meron din talaga silang devotion kay San Jose. May ibang mga text messages pa po at babasahin natin mamaya pagkatapos ng ating break. Bawat huni ng ibon sa pag-ihip ng amihan, wangis mo'y aking natatanaw. Pagdampi ng umaga sa nanlamig kong kalamnan, init mo'y pangarap kong hagkan. Panginoon, ikaw ang kasibulan ng buhay, puso'y dalisay, kailan pa man ipahintulot mo ako'y mapahandusay sa sumasaibayong kaginhawa.
Nagbabalik po tayo sa Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang isang programa po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kasama pa rin po natin si Among Joel dito sa booth. Among, may mga tanong. Yes. Yung isa po, Huwag kailangan masyadong siguro... Oo. mahirap, ha? Ay, hindi naman. 4637. Tinatanong po tungkol po sa dalawang feast day ni Saint Joseph. Bakit daw po may March 19th at May 1st? Among, siguro kailangan linawin po natin kung Oo. ano yung stress Oo. ng bawat isang date. Well, Oh. yung dalawa nga, kamukha ng sinabi ko kanina, yung March 19 is dedicated to Saint Joseph as the husband of Mary, no? Mhm. Bilang asawa ni Maria at foster father ni Jesus, no? Binibigyan natin siya ng isang parangal, no? Kapistahan bilang isang ama na siya ay nag-aruga, no? Mhm. Nagpalaki, nag-impluwensya din sa ugali, no? At pananaw ni Jesus, no? Ang May 1 ay kay San Jose bilang isang manggagawa, no? Mhm. At ang main focus ng May 1 ay bigyan ng diin na ang trabaho ng tao ay hindi isang sumpa, pero ito'y isang daan para sa ating pagpapakabanal, no? Mhm. So, ito'y parang isang paraan ng simbahan na gawing banal itong araw na ito. Hindi lang siya Labor Day, pero ito'y isang araw na kung saan ating binibigyan ng pansin na ang bawat trabaho ng tao ay mahalaga at kailangan din bawat trabaho ng tao ay maipakita ang kagustuhan ng Panginoon dito sa mundo. Okay. No? Ang ganda naman ng paliwanag mo, Among. May mga nag-react po sa inyong Yes. sinasabi kanina. Mm-mm. Galing ito kay Brother Bong Bing Santing. Yes. Mukhang taga San Jose si Brother Bong. Sabi niya, sa mga manggagawa, mahalin natin ang trabaho para hindi tayo mawalan ng trabaho. Pagpapala iyan galing sa Diyos. Yes. Sa mga amo naman, dapat mahalin nila ang kanilang manggagawa para po everybody is happy. God bless po sa lahat ng mga manggagawa. Ayan. Tama yun, no? Hindi ko alam kung nakapunta ka na sa Divisoria, Sister Karen. Ay, opo. Ilang beses Minsan, na. nagtatanong ako doon kung magkano yung sweldo ng mga sales lady nila, no? Ang init-init doon sa mga ibang stalls, no? Siksika, napakaraming mga tao. Tapos kung minsan, underpaid sila, no? Minsan, 50 pesos, ganun lang My yung... goodness. yung buong araw ka doon, no, na pinagpapawisan, kahit na sabihin mong sila ay nagbabantay, no? Parang napakababa naman Oo nung nga. sweldo na binibigay sa kanila. So ito isang paalaala din sa mga amo, no, na to treat their workers well. No? Ayan. May isa pa po, Among. Magandang tanghali po sa inyo, Father Gatus and Sister Karen. Happy Fiesta, Saint Joseph the Worker. Ang gandang reflection po ng sinabi nyo, Father Gatus. Thank you for sharing. Best regards. Sister Joanne here. Si Sister Joanne siguro yung co-host natin sa Mhm. Barkadahan kay Kristo tuwing Okay. Tuesday. Maraming Salamat, salamat Sister po. Joanne. Nakakatuwa naman yung ating mga texters. Among ano sila, very active yung kanilang ayun, yung isang tanong pa. Curious lang po ako, may nakakaalam ba? May nakakaalam po ba kung ano ang kinamatay ni Saint Joseph? Hindi naman po siya umakyat sa langit, yung katawan sa langit, Mhm. kasama ni Mother Mary, Mother di ba? Mary. Yes. Galing po ito sa 2663. Oo. Wala tayong nakasulat, no, talaga doon sa ating mga ebanghelyo tungkol sa pagkamatay ni Saint Joseph, but meron tayong mga tinatawag na apocryphal, no. They are part of our tradition, and yet hindi sila talaga naisama doon sa tinatawag nating canon, no. Because they do not really stack up, no, doon sa standard, no, dahil meron din tayo standard kung Opo. ano yung mako-consider natin as inspired
Kumbaga, kaya wala sa Bible kasi yes, no? considered na tradition pero hindi, Yes. kumbaga, siguro kung sa batas, hindi beyond reasonable doubt, Yes, something no? like that. Pero hindi naman ibig sabihin na walang nakasulat, no? Na hindi totoo. Di Tama. ba? No? Opo. Kamukha yung hindi siya pumanik sa langit, no? Kamukha ni Mary, no? Dahil yung assumption of Mary ay meron ding katotohanan o kahulugan na gustong ibahagi sa atin 'yon, no? It speaks of a truth in our faith, no? So hindi naman ibig sabihin na hindi ito naisulat o hindi ito na nailathala, no? Na hindi ito na wala itong katotohanan, Yes. no? Basta't yung punto, no? Tayo ay si San Jose ay isang santo, no? Siya ay At na- isang santo, isang banal, no? At para saan ba ang mga santo at banal, no? Una ay they are intercessors, no? Okay. Sila ay parang mga tumutulong din sa atin, sa ating Opo. pangangailangan dahil sila ay mas malapit sa Panginoon, no? But second is sa mga banal na mga santo, no? Ay mga modelo. Yes. Parang kung gagawa tayo mga larawan, yung mga banal, mga dating manggagawa, mga 'di ba? Sila yung mga nagumpisang doon sa beginning na na jobs. Tapos na-promote sila dahil sila ay naging masipag, no? Naging models. Sila yung mga naging modelo ngayon ng kasipagan, no, sa kabanalan, but at the same time dahil sila yung na-promote, mas malapit na sila sa boss. Pwede tayong pakiusap na kung tayo din ay magsisipag, no, tayo din ay pwedeng tulungan Oo ng may-ari ng kumpanya, di ba? Ang ganda naman ng explanation nyo, Among. May isang texter, umabot na tayo sa malapit sa oras ng Yes. pagpapaalam. May texter tayo sa galing 1613. Among, sister, magandang araw ng paggawa po. Mahaba itong kanyang text, papadala ko po sa inyo mamaya, Among. Pero it's about friendship at Yes. napakaganda ng kanyang reflection. Tapos may isa pa. Salamat po, Among and Sister. Taga-Angeles po ako. Full-time preacher ako. To God be the glory. Meron po tayong programang tulad ninyo. Marami pong matututong Katoliko niyan. This is from 3576. Thank you very much po. Salamat din po sa inyong feedback. Naku, Among, kailangan na nating magwakas at Okay. maari pong basbasan nyo tayo. Sige po, no, sa lahat po ng ating mga tagapagkinig ngayong hapon nito, no, kayo po ay pagpalain ng Panginoon, kayo ay panay niyang palakasin, sumainyo ang Panginoon, at manatili ang bendisyon at basbas ng Panginoon sa inyong lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong holiday po, nagpapasalamat kami at sinamahan nyo kami dito sa Kwentuhang Katoliko. Ang programa, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Kasama ko po si Among Joel Gatus. Nagpapasalamat po kaming muli sa inyong pakikinig at sa pagbabahagi. Maraming salamat po.